Week 5, Day 2, mga letra at bilang na magkapareho o magkatulad. Magandang umaga mga bata! Ayan! So ngayon ay isang magandang umaga sa inyo. Ngayon ay may bago tayong aralin na tsak na gugustuhin mo. At inaasahan ko na ikaw ay susunod muli sa aking tuntunin. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon, yung nandoon sa itaas. So, halika na, samahan mo si Teacher Sandy sa ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ayan mga bata, tayo at ikaw ay meron ng gabay ng ating puong may kapal. So, ngayon naman ay kailangan naman nating gisingin ang ating mga natutulog na mga dugo sa buong katawan natin. So, kailangan natin mag-unat, igalaw ang ating buong katawan para tayo tuluyang magising. Ayan. At syempre, kailangan mong tumayo para sumabay sa aking pagsasayaw. Kailangan sumayaw ka para ang ating isip at ang ating buong katawan ay maging maliksi at mabilis kang makapag-isip para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Okay, tara na. Tumayo ka na. So, ayan mga bata, dumaloy na sa ating katawan. Ayan, ang mga dugo mula sa paa hanggang ulo. At na-exercise na rin ang ating isipan kasi kasama yan sa kanina ginising natin. So, ngayon naman ay inaasahan ko na ikaw ay ready na para sa ating aralin para sa araw na ito. So, inaasahan ko na ikaw ay susunod sa ating tuntunin. So, ngayon, magsimula na tayo. Handa ka na ba sa bago nating aralin para sa araw na ito? Okay, so ngayong handa ka na, tayo na ay magsimula. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay magulat. Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Ngayon naman ay bigkasin natin ang mga Tagalog na bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Ang ating aralin para sa araw na ito ay ang mga letra at bilang na magkapareho o magkatulad. Pero bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay umawit. Ngayon mga bata, ang itinuro ko sa inyo na nakaraan ay tungkol sa pag-awit ng English alphabet. Ngayon naman, ang aawitin natin ay ang bagong alpabetong Filipino. Sabayan niyo si Teacher Sandy. Ayan, alam niyo nang awitin ang ating bagong alpabetong Filipino. Ngayon naman, ako ay may ipapakita sa inyo. Tingnan niyo nga mga bata ang nasa larawan. Ano ang makikita ninyo? Sabihin niyo nga. Tama, ang nasa larawan ay mayroong mga titik o letrang B at titik o letrang S. Ngayon, tignan nyo sa kanilang tatlo kung anong letter o kung anong letra ang magkapareho. Sabihin nyo nga ito sa akin. Tama. Ang letrang S o ang titik S ang magkapareho. Ano naman ang naiiba? Tama. Ang letrang B o ang titik B ang naiiba sa kanila. Dito naman sa sumunod na larawan mga bata, anong mga letra ang iyong nakikita? Sabihin mo nga. Tama, mayroon itong titik o letrang J at titik o letrang U. Ngayon, alin sa kanila ang magkaparehas o magkapareho? Tama, ang letrang J ay may mga kapareha o kapareho. At ano naman ang naiiba? Tama, ang letrang U ay walang kapareho o kapareha. Dito naman mga bata, anong titik o letra ang nakikita ninyo? Sabihin nyo nga. Tama, ito ay may mga titik o letrang K at M. Alin naman sa kanila ang may mga kapareha o kapareho? Tama, ito ang titik K o letrang K. Ano naman ang naiba? Mahusay, ito ay ang titik o letrang M. Ngayon naman mga bata, tayo ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Ngayon mga bata, anong bilang ang inyong nakikita? Sabihin nyo nga ito. Mahusay. Ito ay may mga bilang na siyam at 0 o wala. Ngayon, alin dyan ang magkapareho o magkapareha? Tama. Ang magkapareho o magkapareha ay ang bilang na wala o 0. At ang naiiba naman ay ang bilang na siyam o 9. Dito naman mga bata, anong bilang ang inyong nakikita? Sabihin mo nga ito. Mahusay. Ito ay ang mga bilang na 7 o 7 at 2 o 2. Ngayon, alin sa kanila ang naiiba? Anong bilang ito? Mahusay. Ito ay ang bilang na 7 o 7. Ngayon, aling number o bilang naman ang magkapareho o magkapareha? Mahusay. Ito ay ang bilang 2. Ngayon mga bata, ano ang nasa larawan ninyo? Anong bilang ito? Mahusay. Ito ay ang bilang 18 o 18 at ang bilang na 13 o 13. Ngayon, alin dyan ang magkapareho o magkakapareha? Sabihin mo nga ang bilang. Mahusay. Ito ay ang bilang na 18 o 18. Ano naman ang naiiba? Mahusay. Ito ay ang bilang 13 o 13. Ngayon mga bata, base sa ipinakita sa inyo ni teacher, ano kaya ang ibig sabihin ng magkapareha o magkapareho? Sabihin mo nga ito. Ano kaya ang ibig sabihin? Mahusay. Pag sinabi natin magkaparehas o magkapareho, ito ay magkatulad. Para silang iisa lamang. Naintindihan mo? Di ba madali lang ang aralin natin ngayon? O dahil dyan, ikaw ay aking susubukin. Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa inyo? Salamat! Ngayon mga bata, titignan ko kung naunawaan mo nga talaga ang ating aralin. So, sagutan na natin ang ating unang gawain. Tukuyin ang letrang magkapareha sa hanay, lagyan ito ng kahon. Sa unang bilang, ano dyan ang letrang magkapareha? Sabihin mo nga. Tama, ito ay letrang N o letter N. Sa ikalawang bilang naman, ano ito? Mahusay, ito ay ang letra o titik P. Ngayon naman sa ikatlong bilang, alin dito ang magkapareha? Tama, ito ay ang letter o titik N. Sa ikaapat na bilang naman, alin dyan ang magkapareha? Mahusay, ito ang titik R o letter R. Sa ikalimang bilang naman, alin dyan ang magkapareha? Mahusay, ito naman ay ang titik o letter W. Sa ika-6 na bilang naman, alin dito ang magkapareha? Mahusay, ito ay ang letter o titik D. Alin naman sa ika-7 bilang ang magkapareha? Mahusay, ito ay ang letter G o ang titik G. Sa ika-8 bilang naman, alin dyan ang magkaparehang letra o letra?
Sabihin mo nga. Ngayon mga bata, anong bilang ang magkapareho o magkatulad sa bawat hanay? Alin dyan ang magkaparehas? Tingnan natin ang unang hanay. Alin bilang ang magkapareho dyan? Mahusay. Ito ay ang bilang 23. Sa ikalawang hanay naman, anong bilang ang magkapareha? Mahusay. Ito ay ang bilang 14 o 14. Sa ikatlong hanay naman, anong bilang ang magkapareha o magkatulad? Mahusay. Ito ay ang bilang na 36 o 36. Sa ikaapat na hanay naman, anong bilang ang magkapareha? Mahusay. Ito ay ang bilang 48 o 48. Ngayon naman mga bata, sa huling bilang natin. Okay, tingnan ang magkapareha o magkatulad na bilang. Diba mga bata, napakadali lang ng ating aralin ngayon? Dahil ikaw ay nakinig at talagang pinaghusayan mo ang ating aralin para sa araw na ito, muli ikaw ay aking bibigyan ng bituin o ng star. At nagustuhan mo ba ang regalo ko sa inyo? Salamat! Ngayon mga bata, kunin mo ang inyong module at hanapin mo ang nasa larawan na katulad ng sa akin. Anong gagawin natin dito? Bilugan ang dalawang magkatulad na bilang sa bawat pangkat. Bibigyan kita ng 3 minuto para matapos mo ang ating gawain. Ngayon naman mga bata, ay gawin natin ang ating ikalawang gawain sa ating module. Lagyan ng check ang dalawang hugis na naglalaman ng titik na magkatulad. So kanina nakinig ka naman sa akin, hindi ba? At napakadali lang naman ang ating aralin para sa araw nito. Bibigyan kita ulit ng 2 minuto para masagutan mo ang ating module. Simulan mo na. At kapag tapos ka na, maaari mo nang ipakita kay teacher ang iyong mga sagot. Ito na ang ating assignment na gagawin sa iyong module. So, kuhanin mo ulit ang iyong module para sa ating takdang aralin. Para naman sa ating takdang aralin sa ating module, kuhanin mo ulit ang iyong module at hanapin mo ang pahina na katulad ng nasa aking larawan. Anong unang gagawin natin sa unang takdang aralin? Itiman mo gamit ang lapis ang mga kahon na naglalaman na magkatulad na titik. Tignan mo maigi ang bawat titik kung alin ang magkapareha. At para naman sa ating ikalawang takdang aralin, kunin mo ulit ang katulad ng nasa larawan ni teacher. Ano naman ang gagawin dito? Kulayan ang 3 lobo na may magkakaparehong bilang. Alin dyan ang kukulayan mo? Gamitin mo ang iyong paboritong kulay sa pagkulay ng mga lobo. At alam ko namang kayang-kaya mo na itong gawin. Dahil ikaw ay nakinig kay teacher ngayong araw na ito, ikaw ay bibigyan ulit ni teacher ng isang regalo. Nakikita mo ba yung regalo ko para sa'yo? Ayan. Tignan mo nga kung anong regalo binibigay ko sa'yo. Nakikita mo ba? Ayan, palaki siya ng palaki. So, dahil ikaw ay mabait at sumunod kay teacher,
Binibigyan kita ng maraming star. So ngayon mga bata, alam kong ikaw ay may natutunan sa araw na ito at pinakita mo naman ang iyong husay sa pagsagot sa ating mga gawain. Dahil dyan, si Teacher Sandy ay magpapaalam na, pero bago yan, syempre tayo muna ay aawit. Maghanda-handa, tayo uuwi na, bukas na muli tayo magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na mga bata. Bukas tayo muli ay magkita-kita para sa ating bagong aralin. Paalam na!